Ayoko na sa'yo, Edna. Masyado kang boring, masyadong manang. Ni hindi mo mapunuan ang pagkukulang sa buhay ko. At mas lalong hindi mo ako mabigyan ng tagapagmana. You are just a waste of time. Ang boses ni Marco ay malamig pa sa yelong humahaplos sa balat. Bawat salita ay parang talim na humihiwa sa katinuan ni Edna. Nakatayo si Edna sa labas ng kanilang silid. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng mainit na sopas. Ang paboritong luto niya para kay Marco dahil alam niyang pagod ito mula sa trabaho. Ngunit ang init ng sabaw ay hindi sapat para itago ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang hagik-hik ng isang babae. Isang pamilyar na tunog na tila ba tinutuya ang 6 na taon ng kanyang pagtitiis, pagtitipid, at pagsisilbi na parang alila sa pamilyang Basi. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang hiwalay sa kanyang mga daliri. Walang marahas na tunog ng pagkabasag, kundi ang malapot na pag-agos ng sabaw sa sahig, parang ang mga pangarap niyang dahan-dahang natutunaw sa dumi. Huwag kang masyadong malupit, Marco. Baka marinig tayo ng asawa mo. Wika ng isang boses na malambing ngunit puno ng lason. Asawa? Isang dekorasyong kumukupas na lang siya sa bahay na ito. Sagot ni Marco na sinundan ng tunog ng halik na tila ba sadyang ginawa para durugin ang natitirang piraso ng puso ni Edna. Hindi na nakagalaw si Edna. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Hindi siya makahinga. Hindi siya makasigaw. Ang bawat sakripisyo niya, ang paggising ng maaga para ipagluto ang biyenan, ang paglunok sa lahat ng masasakit na salita tungkol sa kanyang pagiging baog, ang pagtalikod sa sariling pangarap na maging mang-aawit para lang maging mabuting asawa. Lahat ay tila basurang itinapon sa isang iglap. Bumukas ang pinto. Hindi si Marco ang lumabas, kundi si Mama Basi, ang kanyang biyenan na may suot na mapanghamak ng ngiti. Walang gulat sa mga mata nito. Tila ba kanina pa nito, alam na nakikinig si Edna sa kataksilan ng kanyang anak. Narinig mo na rin lang, Edna. Huwag na nating patagalin ang drama na ito, sabi ni Mama Basi habang inaabot ang isang makapal na sobre. Pinirmahan na ni Marco ang annulment papers, pero huwag kang mag-alala. Hindi ka namin palalayasin na walang mapupuntahan. Utang na loob mo pa sa amin ang pagkakataong ito. Pagkakataon? Halos pabulong na tanong ni Edna. Ang kanyang boses ay parang mabasag na kristal. Pakakasalan mo si Chidi Okafor, deklara ng matanda. Isang bilyonaryo, oo. Pero huwag kang masyadong matuwa. Siya ay lumpo, bulag sa isang mata. At ayon sa mga doktor, baka hindi na umabot ng 6 na buwan ang buhay niya. Ang kailangan niya ay isang tagapag-alaga, isang asawang tatanod sa kanyang huling hininga. At sa oras na mamatay siya, ang lahat ng yaman niya ay mapupunta sa iyo. At syempre, bilang bahagi pa rin ng pamilyang ito, ibibigay mo sa amin ang nararapat na parte namin. Ito ang ikalawang dagok. Hindi lang siya ipinagpalit, nais pa siyang ibenta. Ang pamilyang itinuring niyang sarili ay ginagawa siyang kasangkapan para sa isang sakim na plano. Tiningnan ni Edna ang pintuan ng silid kung saan naroon ang kanyang asawa at ang kabit nito. Walang pagsisisi, walang paliwanag. Kung hindi ka papayag, Edna, tandaan mo ang utang ng pamilya mo sa amin. Ang lupang kinatitirikan ng bahay ng mga magulang mo ay sa akin pa rin nakapangalan. Isang pirma mo lang at ligtas sila. Isang hindi mo lang at bukas na bukas din ay nasa kalsada na sila. Pagpapatuloy ni Mama Basi. Ang bawat salita ay parang kadenang pumupulupot sa leeg ni Edna. Naramdaman ni Edna ang pagpatak ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinahiran. Ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang uri ng manhid na tapang. Tumingin siya sa malayo, sa anino ng kanyang sarili, sa salamin, sa dulo ng pasilyo, isang babaeng hindi na niya kilala, isang babaeng nawalan na ng lahat, maliban sa kanyang hininga. Tumalikod siya sa silid ni Marco.
Hindi na nililingon ang lalaking bumasag sa kanyang mundo. Ang bawat hakbang niya palayo ay mabigat. Tila ba hinihila siya ng lahat ng alaala ng 6 na taon. Ngunit alam niyang wala na siyang babalikan. Sa gitna ng kadiliman ng gabing iyon, habang hinihintay niya ang sasakyang magdadala sa kanya sa mansyon ng isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking tila kinuha na rin ng kamatayan ng pag-asa. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat ba ang yaman ng isang bilyonaryong naghihingalo para gamutin ang isang pusong matagal ng pinatay na mga taong dapat ay nagmahal dito? O ang pagpasok ba niya sa mansyong yon ay simula lamang ng isa pang mas malalim na impyerno? Dinala ako rito, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang anino na magbabantay sa isa pang aninong malapit ng maglaho. Ang mga kaisipang ito ang tanging kasama ni Edna habang dahan-dahang bumubukas ang dambuhalang pintuang bakal ng mansyon ng mga Okafor. Ang bawat pagatungal ng bakal na humahalo sa katahimikan ng gabi ay tila isang babala na wala nang balikan ang kanyang piniling landas. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Ang bawat butil nito ay tumatama sa bintana ng sasakyan na parang mga daliring kumakatok. Nagtatanong kung bakit siya naririto. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng isang malamig na simoy ng hangin na may dalang amoy ng mga lantang bulaklak at basang lupa. Ang mansyon ay maringal, gawa sa puting bato na kumikinang sa ilalim ng buwan, ngunit sa likod ng karangyaan nito ay may bakas ng kalungkutan. Walang ilaw sa karamihan ng mga bintana. Ang bahay ay tila isang malaking puntod na naghihintay ng huling hantungan. Isang matandang babae na may mukhang tila inukit sa matigas na kahoy dahil sa kawalan ng ekspresyon ang nagbukas ng dambuhalang pintong Nara. Siya si Manang Sol, ang may bahay na matagal nang nagsisilbi sa mga Okafor. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila binabasa ang bawat hibla ng pagkatao ni Edna mula sa kanyang lumang suot hanggang sa basang sapatos. Ikaw ba ang ipinadala ng mga basi? Ang tanong ni Manang Sol. Ang boses ay kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo. Huwag kang mag-expect ng red carpet dito, iha. Marami nang dumaan na tulad mo. Mga mukhang pera na akala ay madali ang maging Mrs. Okafor. Pero lahat sila, hindi tumatagal ng 1 linggo. Hindi sumagot si Edna. Hinigpitan lamang niya ang kapit sa kanyang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang kanyang tanging kayamanan, isang lumang panyo na bordado ang kanyang pangalan. Ang katahimikan ni Edna ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng lakas na makipagtalo. Pagkatapos ng 6 na taon ng serye ng pang-aalipusta mula kay Marco at sa kanyang ina, ang mga salita ni Manang Sol ay parang mahinang hangin na lamang. Inakay siya ng matanda patungo sa 2 palapag. Ang bawat hakbang nila sa hagdanang marmol ay lumilikha ng alingaw-ngaw na tila sumusumbat sa kanyang pagdating. Huminto sila sa harap ng isang malaking pintong itim. Dito, ang amoy ng medisina at antiseptiko ay mas naging matapang, humahalo sa mabigat na enerhiya ng sakit. Nasa loob siya, bulong ni Manang Sol, na may bahid ng tunay na lungkot sa kanyang boses sa pagkakataong ito. Huwag kang gagawa ng ingay. Ayaw niya ng liwanag. At mas lalong ayaw niya ng mga taong nakikiramay. Dahan-dahang pinihit ni Edna ang hawakan ng pinto. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa maliit na siwang ng kurtina na tinatamaan ng ilaw dagitap mula sa labas. Sa gitna ng silid, sa isang malawak na kama, ay nakahiga ang isang figura. Si Chidi Okafor. Ang kanyang mukha ay payat, ang mga panga ay lundo, at ang balat ay tila papel na naninilaw. Ang kanyang isang mata ay natatakpan ng puting benda, at ang kalahati ng kanyang mukha ay may bakas ng mga lumang pilat na tila mga kidlat na nananatili sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay
na nakapatong sa ibabaw ng kumot ay butot balat na lamang, ngunit may bakas pa rin ng lakas na tila hindi basta-basta susuko sa kamatayan. Sino ka? Ang boses ni Chidi ay isang tuyong kaluskos, parang mga dahong nilalamon ng apoy. Hindi siya lumingon. Ang kanyang isang mata ay nananatiling nakatitig sa kisame. Ako si Edna, ang inyong bagong asawa, sagot ni Edna. Pilit na pinatatag ang boses sa kabila ng kaba. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Chidi. Asawa? O isa pang buwitre na naghihintay na mamatay ako para makakuha ng parte sa aking bangkay. Sabihin mo sa mga basi, hindi pa ako handang maging pagkain ninyo. Lumapit si Edna, nanatiling kalmado sa kabila ng matinding tensyon sa pagitan nila. Kinuha niya ang isang baso ng tubig mula sa gilid ng mesa at maingat itong inilapag sa tabi ng lalaki. Hindi ako narito dahil sa kayamanan mo, Ginang Chidi. Mahinahon niyang sabi. Narito ako dahil wala na akong ibang mapupuntahan at kailangan ko ring maghanap ng paraan upang mabuhay. Saglit siyang tumigil, tinitingnan ang sitwasyon sa pagitan nilang dalawa. Pareho tayong nakakulong sa mga sitwasyong hindi natin madaling takasan, dagdag niya. Kung hindi ka handang makipag-usap ngayon, igagalang ko iyon. Pero habang nandito ako, gagawin ko ang trabaho ko ng maayos at may respeto. Sa kabila ng bigat ng mga salitang binitawan, nanatiling mahinahon si Edna. Pilit pinipigilan ang paglala ng tensyon sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, dahan-dahang ibinaling ni Chidi ang kanyang ulo patungo sa direksyon ni Edna. Ang kanyang nag-iisang mata, na kulay abo at puno ng galit at hapis, ay tumitig ng malalim sa mga mata ni Edna. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. May nakita si Edna sa matang iyon, hindi lang sakit, kundi isang pamilyar na kaluluwang tila matagal na niyang kilala sa kanyang mga panaginip. Umalis ka na, mahinang sabi ni Chidi, ngunit wala na ang bagsik. Tila napalitan ito ng isang matinding pagod. Bago ka pa mahawa sa kadilimang mayroon ako. Imbes na sumunod, naupo si Edna sa isang maliit na upuan sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kanyang lumang panyo at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noon ng lalaki. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit hindi niya ito itinigil. Malamig ang gabi, Ginang Chidi. Pabulong na wika ni Edna. Hayaan mong manatili muna ako rito, kahit hanggang sa sumikat lang ang araw. Sa labas, ang ulan ay naging isang malakas na buhos. Sa loob ng silid na puno ng amoy ng kamatayan, dalawang pusong sugatan ang magkatabing naghihintay sa dilim. Hindi alam ni Edna na sa bawat pagpunas niya sa noo ni Chidi ay dahan-dahang nabubuksan ang isang pintuan ng nakaraang matagal na niyang kinalimutan. Nang papalabas na si Edna para kumuha ng mainit na tubig, hinarang siyang muli ni Manang Sol sa pasilyo. May hawak itong isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina. Kung gusto mong tumagal dito, kailangan mong malaman ng isang bagay, sabi ni Manang Sol habang nakatingin sa pinto ng silid ni Chidi. Hindi siya palaging ganyan. Naging ganyan lang siya dahil sa isang babaeng iniligtas niya 10 taon na ang nakalilipas. Isang babaeng naging mitya ng kanyang pagiging lumpo. Kumaba ang dibdib ni Edna. Sino ang babaeng iyon? Tumingin si Manang Sol ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay tila may gustong sabihin, ngunit nagdadalawang isip. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo pa handang malaman ang sagot, Edna. Dahil minsan, ang katotohanan ay mas masakit pa sa pagkamatay. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat. Ang pinakamalalim na hiwa ay yaong nakabaon sa kaluluwa na tanging pagmamahal lamang ang may kakayahang maghilom. Lumipas ang 3 araw na tila isang mahabang panaginip para kay Edna sa loob ng mansyon ng mga Okafor. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa malamig na pagtanggap ni Chidi at ang bawat gabi ay nagtatapos sa mga buntong hininga ng pangungulila. Ngunit sa ika-4 na gabi, ang katahimikan ng mansyon
ay binasag ng isang kakaibang ingay. Hindi ito sigaw, kundi isang pigil na pagdaing na nagmumula sa silid ni Chidi. Mabilis na tinakbo ni Edna ang pasilyo. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang isang nakapanlulumong tanawin. Si Chidi ay nanginginig sa ilalim ng kanyang kumot. Ang kanyang mukha ay basa ng malamig na pawis at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang lalamunan ay naglalabas ng mga tunog ng paghihirap. Tila ba may isang hindi nakikitang kaaway na sumasakal sa kanya. "Ginoong Chidi!" Tawag ni Edna habang mabilis na lumalapit sa gilid ng kama. "Umalis ka! Iwanan mo ako!" Ang hirap na utos ni Chidi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng sakit na nararamdaman sa kanyang mga binti na hindi na makagalaw. Huwag mo akong tignan ng ganyan." Hindi nakinig si Edna. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng lalaki kahit na pilit siyang itinutulak nito palayo gamit ang natitirang lakas sa kanyang mga braso. Sa gitna ng dilim, ang kanilang mga balat ay nagtagpo. Ang nagbabaagang init ng lagnat ni Chidi laban sa malamig at banayad na haplos ni Edna. "Narito ako. Hindi ako aalis," mahinahong sabi ni Edna. "Huminga ka ng malalim, Chidi. Kasama mo ako." Nagsimulang magpunas si Edna. Bawat hagod ng bimpo sa noo at leeg ng lalaki ay puno ng pag-iingat. Ngunit hindi tumitigil ang panginginig ni Chidi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit ng mahigpit. Ang kanyang isipan ay tila nilalamon ng mga anino ng nakaraan. Sa kawalan ng pag-asa na mapakalma ang lalaki, isang himig ang dahan-dahang kumawala sa mga labi ni Edna. Ito ay isang lumang oyayi, isang awiting bayan na itinuro sa kanya ng kanyang lola noong siya ay bata pa. Ang kanyang boses na matagal nang ibinilanggo ng pamilyang Basi ay muling nabuhay sa loob ng madilim na silid na iyon. Ang bawat nota ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa naghihirap na katawan ni Chidi. Ang himig ay payapa, puno ng lungkot, ngunit may dalang pangako ng kaligtasan. Unti-unti, ang mga panga ni Chidi ay lumuwag. Ang kanyang mabilis na paghinga ay naging regular at malalim. Ang awit ni Edna ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik mula sa malalim na karagatan ng sakit. Sa sandaling iyon, ang mansyon ay hindi na tila isang puntod. Naging isa itong santuwaryo. Nang maramdaman ni Edna na mahimbing na ang tulog ng lalaki, dahan-dahan niyang ibinalik ang bimpo sa palanggana. Ngunit bago pa siya makatayo, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkawak sa kanyang kanang kamay. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, hinawakan ni Chidi ang kamay ni Edna. Hindi ito ang hawak ng isang amo sa kanyang katulong, kundi ang hawak ng isang taong nalulunod na nakakita ng isang piraso ng kahoy na magliligtas sa kanya. Nanatili si Edna sa ganoong posisyon ng mahabang oras. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pakiramdam na siya ay kailangan, na sa kabila ng kanyang pagiging basura sa mata ng mga Basi, siya ay naging liwanag para sa lalaking ito. Pinagmasdan niya ang mukha ni Chidi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kabila ng mga pilat, may isang uri ng kagandahan ng lalaki na tila nagmula sa kanyang matinding pagtitiis. Kinabukasan, habang inaayos ni Edna ang mga gamot sa gilid ng mesa, napansin niya ang isang maliit na botelya na nakatago sa likod ng mga pangunahing bitamina. Binuksan niya ito at inamoy. Ang kanyang ilong ay nabigla sa isang matapang at kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng gamot na karaniwang ibinibigay sa mga may sakit sa nerves. May amoy ito na tila bulok na prutas na hinaluan ng chemical. Naalala niya ang sinabi ni Manang Sol tungkol sa mga taong dumaan na tulad niya. Naalala rin niya ang mga mapanuring tingin ng mga Basi nang pirmahan niya ang kontrata.
Isang hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Dahan-dahanan niyang kinuha ang botelya at itinago sa kanyang bulsa nang marinig niya ang mga yabag ni Manang Sol na papalapit sa silid. Sa labas, ang araw ay sumisikat na, ngunit para kay Edna, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi lang pala siya basta tagapag-alaga sa bahay na ito. Maaaring siya na ang huling depensa ni Chidi laban sa mga aninong gustong pumatay dito nang hindi gumagamit ng patalim. Ang nakaraan ay isang aninong hindi mo matatakasan, kahit gaano pa kabilis ang iyong pagtakbo, dahil lagi itong nakakabit sa bawat hakbang ng iyong kasalukuyan. Mula sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag, pinagmamasdan ni Chidi si Edna na nasa hardin. Ang hapon ay balot ng gintong liwanag ng araw at sa ibaba, nakikita niya ang babaeng unti-unting bumabago sa ihip ng hangin sa loob ng kanyang mansyon. Nakaluhod si Edna sa basang lupa, maingat na naglilinis ng mga damo sa paligid ng mga rosas na matagal nang napabayaan. May suot siyang lumang sombrero at maririnig ang mahina niyang paghimig, isang tunog na tila nagbibigay ng buhay sa mga tuyot na sanga. Sa loob ng 10 taon, ang tanging libangan ni Chidi ay ang bilangin ang mga patak ng ulan at ang lasahin ng pait ng kanyang sariling pagsisisi. Ngunit ngayon, ang kanyang paningin ay nakapako kay Edna. Sa tuwing nakikita niya ang liksi ng mga galaw nito, bumabalik sa kanyang isipan ang isang gabi na puno ng ulan, ang silaw ng mga headlight ng sasakyan, at ang katawan ng isang babaeng duguang nakahiga sa kalsada. 10 taon na ang nakalilipas, ibinigay niya ang kanyang kakayahang lumakad para sa isang estranghero. Hindi niya inakala na ang estrangherong yon ang magiging asawa niya sa huling yugto ng kanyang buhay. Bakit ka bumalik, Edna? Bulong ni Chidi sa hangin, ang kanyang isang mata ay puno ng lungkot. Bakit kailangang sa ganitong paraan pa tayo muling magtagpo? Ang katahimikan ng hapon ay biglang binasag ng isang marahas na tunog. Mula sa gate ng mansyon, pumasok ang isang itim na sasakyan na pamilyar kay Edna. Tumigil ang kanyang paghimig. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang makita niya si Marco na bumaba ng sasakyan. May dalang mapang uyam ng ngiti at tila ba pag-aari nito ang bawat lupang tinatapakan. Wow, Edna! Mukhang hiyang na hiyang ka na sa pagiging nursewife, ah? Sigaw ni Marco habang naglalakad palapit. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya na nagpabilis sa tibok ng puso ni Edna sa takot. Ang dumi mo na, para kang basahan na itinapon sa putikan. Bagay na bagay ka talaga sa bahay na ito na amoy kamatayan. Anong ginagawa mo rito, Marco? Matapang na tanong ni Edna, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ka na bahagi ng buhay ko. Pinirmahan ko na ang lahat ng gusto ninyo. Huwag kang masyadong mataas, Edna. Narito ako dahil kailangan ko ng pera. Diretsong sabi ni Marco habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Edna. Alam kong binigyan ka na ng allowance ng pamilya Okafor. Ibigay mo sa akin lahat yon. Utang mo yon sa pamilya ko para sa 6 na taon na pinakain ka namin. Wala akong ibibigay sa iyo. Ang perang yon ay para sa pangangailangan ni Chidi. Sagot ni Edna habang pilit na kumakawala. Chidi? Yung lumpong yon? Hindi na niya kailangan ng gamot. Kailangan na niya ng kabaong. Sa tindi ng galit ni Marco dahil sa pagtanggi ni Edna, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Edna ay umalingaw-ngaw sa hardin, isang marahas na paglapastangan sa katahimikan ng hapon. Napasandal si Edna sa puno ng rosas, ang kanyang pisngi ay agad na namula, at ang kanyang paningin ay nagdilim sa sakit. Mula sa itaas, nasaksihan ni Chidi ang lahat. Ang bawat salita ni Marco ay parang lason na dumadaloy sa kanyang pandinig, at ang pananakit nito kay Edna ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay biglang sumabog. Hayop ka!
Ang gulat na nasabi ni Chidi. Sa isang hindi maipaliwanag na bugso ng damdamin, pilit na iginalaw ni Chidi ang kanyang mga binti. Nakalimutan niya ang kanyang kapansanan. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang babaeng nasa ibaba. Gamit ang kanyang mga braso, pilit niyang inabot ang kanyang wheelchair, ngunit sa tindi ng kanyang panginginig, nawalan siya ng balanse. Ang katawan ni Chidi ay bumagsak sa sahig ng kanyang silid. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang sumbat ng katotohanan na siya ay wala pa ring lakas. Ngunit sa kabila ng sakit, pilit niyang iginapang ang kanyang katawan patungo sa balkonahe. Ang kanyang mga kuko ay kumakayod sa kahoy na sahig hanggang sa magdugo ang mga ito. Sa ibaba, itinaas muli ni Marco ang kanyang kamay para sa isa pang sampal, ngunit natigil siya nang marinig niya ang isang boses na nagmumula sa itaas. Isang boses na puno ng awtoridad at galit na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Layuan mo ang asawa ko." Tumingala si Marco at nakita ang figura ni Chidi na nakadungaw sa balkonahe. Ang kalahati ng katawan ay nakasubsob sa sahig, ngunit ang mga mata ay nagbabaga sa puot. Si Edna, habang hawak ang kanyang namamagang pisngi, ay tumingin din sa itaas. Ang kanyang luha ay hindi na para sa sakit ng sampal, kundi para sa lalaking pilit na lumalaban para sa kanya sa kabila ng sariling paghihirap. Ngunit sa sandaling iyon, ang katawan ni Chidi ay bumigay. Ang kanyang mga mata ay pumanaw at siya ay nawalan ng malay. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa gilid ng rehas ng balkonahe. "Chidi!" hiyaw ni Edna. Kinalimutan ang takot kay Marco at mabilis na tumakbo papasok ng mansyon. Naiwang nakatayo si Marco sa hardin. May bakas ng takot sa kanyang mga mata, habang ang anino ng nakaraan at ang panganib ng kasalukuyan ay nagsisimulang magsanib sa ilalim ng papalubog na araw. "Siguraduhin mong hindi siya magigising sa susunod na buwan, Glenda. Kapag nawala ang asawang niya ni Edna, lahat tayo ay giginhawa." Ang boses ni Mama Basi mula sa kabilang linya ng telepono ay tila isang kagat ng ahas na bumaon sa pandinig ni Edna. Nakatayo si Edna sa dilim ng pasilyo, malapit sa kusina, habang pinapanood ang isa sa mga bagong katulong na si Glenda. Ang babaeng ipinadala ng mga Basi para tumulong daw sa mansyon. Nakita ni Edna kung paano dahan-dahang naglagay si Glenda ng ilang patak ng malapot at madilim na likido sa baso ng gatas na nakalaan para kay Chidi. Nanginginig ang mga tuhod ni Edna, ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. Ang bawat patak ng laso na yon ay hindi lamang para patayin si Chidi, kundi para muling gawing alipin si Edna ng pamilyang sumira sa kanyang buhay. Sa halip na sumigaw, dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Pagpasok ni Glenda sa silid ni Chidi, naroon na si Edna, nakaupo sa tabi ng kama at tila abala sa pag-aayos ng kumot. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang maskara ng katapangan na itinago ang bagyong namumuo sa loob. "Madam, heto na po ang gatas ni Sir Chidi," wika ni Glenda. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng lambing. "Salamat, Glenda. Ako na ang magpapakain sa kanya. Maaari ka nang lumabas," sagot ni Edna nang hindi tumitingin sa katulong. Nang masiguro ni Edna na wala na ang babae, agad niyang kinuha ang baso. Ang amoy nito ay kasing pamilyar ng laso na natuklasan niya noong nakaraang gabi. Walang pag-aalinlangan, tumayo siya at dinala ang baso sa banyo. Ibinuhos ang lahat ng laman nito sa lababo. Pinanood niya ang mapuputing likido na naglalaho sa butas, kasabay ng kanyang panata na hindi na muling may makakasakit sa lalaking ito habang siya ang nagbabantay. Kumuha si Edna ng isang mangkok ng mainit na lugaw na siya mismo ang nagluto sa isang maliit na kalan sa kanyang silid. Walang mamahaling sangkap, tanging bigas, luya, at ang pagmamalasakit na matagal na niyang hindi na ibibigay sa sinuman. "Chidi, gumising ka," bulong niya
habang dahan-dahang inaalalayan ang ulo ng lalaki. Huwag mong iinumin ang ibinibigay nila. Kumain ka nito. Luto ko ito. Dahan-dahang imulat ni Chidi ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa rin, ngunit ang boses ni Edna ay tila isang malinaw na tugtog sa gitna ng ingay ng kanyang sakit. Amoy luya at pag-ibig ang paligid, malayo sa amoy ng kamatayan na nakasanayan niya sa loob ng maraming taon. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Chidi. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa, ngunit may kasamang pananabik. Dahil gusto kong mabuhay ka, sagot ni Edna habang dahan-dahang isinusubo ang lugaw sa lalaki. Gusto kong makita mo ang araw na hindi ka na nasasaktan at gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Isang maliit na himala ang nangyari sa hapong yon. Sa unang pagkakataon, hindi itinulak ni Chidi ang kutsara. Tinanggap niya ang bawat subo, ang bawat mainit na likido na dumadaloy sa kanyang lalamunan ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang mga ugat. Ang kanyang pisngi, na dati ay maputla, ay nagkaroon ng bahagyang kulay rosas. Salamat, Edna, bulong ni Chidi bago muling pumikit. Ngunit sa pagkakataong ito, may bakas ng kapayapaan sa kanyang mukha. Nang gabi ring iyon, dinala ni Edna ang botelyang may lason sa kusina para tuluyang itapon. Akala niya ay tulog na ang lahat, ngunit pagpihit niya sa gripo para hugasan ang botelya, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Edna? At ano ang laman ng botelyang iyan na itinatapon mo? Lumingon si Edna at nakita si Glenda na nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata nito ay nanlilisik at ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang baywang. Ang anino ni Glenda sa pader ay tila isang dambuhalang halimaw na handang sumakmal. Ang tibok ng puso ni Edna ay mabilis na tumama sa kanyang dibdib, parang isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Ang botelyang hawak niya ay madulas sa kanyang basang kamay. Itinatapon ko ang lason na ibinibigay ninyo sa asawa ko. Matapang na sagot ni Edna. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit na ang kanyang buong pagkatao ay nababalot ng takot. Ngumiti ng nakakapangilabot si Glenda. Akala mo ba ay maniniwala sila sa'yo? Isang baog na asawang galing sa hirap laban sa amin? Huwag kang magmalinis, Edna. Alam nating pareho kung bakit ka naririto. At siguraduhin mong hindi ito makakarating kay Madam Basi, kundi ang mga magulang mo ang magbabayad. Dahan-dahang lumapit si Glenda. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng banta. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Edna ang bigat ng mundong kanyang pinasok. Hindi lang sakit ang kalaban niya, kundi ang mga demonyong nakatira sa loob mismo ng mansyong ito. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Edna habang mahigpit niyang hinahawakan ang gilid ng lababo. Hanggang kailan niya kayang protektahan si Chidi kung ang bawat sulok ng bahay na ito ay may mga matang nagmamasid at nagnanais ng kanilang pagbagsak? Ang unang nangiti ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahaba at madilim na bagyo. Hindi ito agad nagbibigay ng matinding init, ngunit sapat na ito upang bigyan ka ng pag-asang may liwanag pang darating. Pagkatapos ng tensyon sa kusina kagabi, hindi hinayaan ni Edna na kainin siya ng takot. Alam niyang bawat kilos niya ay binabantayan ni Glenda, ngunit mas nanaig ang kanyang tungkulin na protektahan ang lalaking unti-unti nang nagiging mundo niya. Kinabukasan, isang maaliwalas na umaga ang bumungad sa mansyon. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga bintana, tila ba nag-aanyaya na lumabas at damhin ang sariwang hangin. Sa tulong ni Manang Sol na tila nagsisimula ng magtiwala sa kanya, nais sa katuparan ni Edna ang balak na ilabas si Chidi. Maingat niyang itinulak ang wheelchair ng lalaki patungo sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Dito, ang mga bulaklak ay nagsisimulang bumukadkad
At ang amoy ng basang damo ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Bakit tayo naririto? Tanong ni Chidi. Ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng dati, bagkus ay may bahid na ito ng kuryosidad. Masyadong matagal ka nang nakakulong sa loob ng silid na yon, Chidi. Sagot ni Edna habang dahan-dahang humihinto sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga. Kailangan mo ring maramdaman ang init ng araw sa iyong balat. Sabi nila, ang kalikasan ang pinakamabisang gamot para sa pusong pagod. Naupo si Edna sa damuhan, malapit sa paanan ng wheelchair ni Chidi. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang huni ng mga ibon at ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ang naririnig. Walang ingay ng medisina, walang amoy ng antiseptiko. Noong bata ako, mahilig akong kumanta sa gitna ng bukid. Panimula ni Edna, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila binabalikan ang mga panahong wala pa siyang dinadalang mabigat na krus. Akala ko, ang boses ko ang magdadala sa akin sa rurok ng tagumpay. Pero minsan, ang tadhana ay may ibang plano. Lumingon si Chidi sa kanya. Pinagmasdan niya ang profile ni Edna, ang kanyang mga pilikmata na mahahaba, ang kanyang ilong na may katamtamang tangos, at ang bakas ng pasa sa kanyang pisngi na nakuha mula kay Marco. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Chidi sa kanyang dibdib. May boses ka pa rin, Edna, mahinang sabi ni Chidi. Naririnig kita tuwing gabi. Ang himig mo, iyon lang ang nagpapatigil sa mga bangungot ko. Nagulat si Edna sa pag-amin ng lalaki. Dahan-dahan siyang tumayo para ayusin ang kumot na nakapatong sa mga binti ni Chidi. Salamat, Chidi. Sa katunayan, mayroon akong gustong ipakita sa iyo. Inilabas ni Edna mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na transistor radio na pinahiram sa kanya ni Manang Sol. Binuksan niya ito at isang lumang kanta ng kundiman ang dahan-dahang umalingaw-ngaw. Ang malungkot, ngunit magandang himig ay tila sumasayaw sa paligid nila. Gusto mo bang sumayaw? Biro ni Edna. Kahit alam niyang hindi ito posible, ngunit ang kanyang nangiti ay totoo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng araw. Isang himala ang nangyari. Ang mga labi ni Chidi na matagal nang nakalimutan ang hubog ng kagalakan ay dahan-dahang gumalaw. Hindi ito isang malawak na tawa, kundi isang tipid at tapat na ngiti. Ang kanyang nag-iisang mata ay lumambot, at sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila naglaho. You look beautiful when you smile, Edna. Bulong ni Chidi. Dahil sa bugso ng damdamin, lumapit si Edna upang ayusin ang suot na scarf ni Chidi. Sa sobrang lapit nila, naramdaman ni Edna ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang noo. Ang amoy ni Chidi, amoy sandalwood at bahagyang pait ng gamot ay pumuno sa kanyang pandama. Ngunit sa kanyang pagatras, isang maliit na sakuna ang nangyari. Ang ilang hibla ng mahabang buhok ni Edna ay sumabit sa kuton ng suot na polo ni Chidi. Sandali lang, pabulong na sabi ni Edna. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at kilig. Napilitang manatiling malapit si Edna. Ang kanyang dibdib ay halos dumidikit na sa balikat ni Chidi. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. At alam niyang nararamdaman din iyon ng lalaki. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay huminto. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay iilang pulgada na lamang. Ang mga mata ni Chidi ay nakatitig sa kanya nang may matinding pagnanasa at pag-iingat. Tila ba isa siyang mamahaling hiyas na ayaw nitong mabasag. Dahan-dahang itinaas ni Chidi ang kanyang nanginginig na kamay at maingat na inalis ang buhok ni Edna mula sa kanyang cotton. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ng babae. Isang haplos na kasing gaan ng pakpak ng paru-paro, ngunit kasing tindi ng kuryente ang dating sa buong pagkatao ni Edna. Nang sa wakas ay makahiwalay si Edna, kapwa sila hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. Ang katahimikan ay naging matamis na parang pulot.
May kailangan lang akong kunin sa loob. Utal na sabi ni Edna habang mabilis na tumatalikod. Ngunit bago pa siya makapasok sa mansyon, napansin niya ang isang puting sobre na nakasiksik sa ilalim ng paso ng rosas malapit sa pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang kanyang pangalan ang nakasulat sa magaspang na sulat kamay. Binuksan ni Edna ang sobre. Ang kanyang ngiti ay agad na naglaho. Isang maikling mensahe ang nakasulat sa loob. Lumalapit ka sa lalaking pumatay sa mga pangarap mo. Itanong mo sa kanya kung nasaan siya noong gabi ng aksidente. 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat haplos niya ay may bahid ng iyong dugo. Naramdaman ni Edna ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Chidi na nasa malayo. Nakaupo pa rin sa ilalim ng puno. Tila isang anghel na naghahanap ng kaligtasan. Ngunit sa kanyang hawak na sulat, ang anino ng pagdududa ay nagsisimulang lumamon sa munting liwanag na kanilang nasimulan. Sino ang nagpadala ng sulat? At ano ang tunay na kinalaman ng lalaking nagbigay sa kanya ng unang ngiti sa trahedyang sumira sa kanyang buhay? Akala mo ba ay totoong asawa ka na, Edna? You are just a glorified maid in a billionaire's deathbed. Huwag kang masyadong umasta na parang prinsesa sa mansyong ito dahil alam nating dalawa kung sino ang nagmamay-ari sa'yo. Ang boses ni Mama Basi ay parang isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng silid ni Chidi. Hindi man lang siya kumatok. Pumasok siya na parang isang bagyong handang manira ng anumang madaanan. Ang kanyang suot na mamahaling sutla ay kumakaluskos sa bawat hakbang at ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na pumatay sa amoy ng mga sariwang rosas na inilagay ni Edna sa florera. Napatayo si Edna mula sa tabi ng kama ni Chidi. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumambol sa kaba at galit. Ang sulat na natanggap niya kanina ay nakatago pa rin sa kanyang bulsa. Tila ba nag-aapoy ito at humihingi ng kasagutan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang mapang-uyam na tingin ni Mama Basi ay lumipat mula sa kanya patungo sa nakahigang si Chidi. At ikaw naman, Chidi. Look at you. Unti-unti ka nang kinakain ng lupa, pero nagagawa mo pa ring maglaro ng bahay-bahayan kasama ang basurang ito. Sabi ni Mama Basi habang itinuturo si Edna gamit ang kanyang mga daliring puno ng mamahaling alahas. Narito ako dahil ayaw ko nang patagalin ang paghihintay. I need you to sign these papers. Ibibigay mo ang power of attorney sa akin. Hindi na kaya ng utak mo ang mag-manage ng kumpanya mo at mas lalong hindi kaya ng asawa mong ito na walang alam, kundi ang magluto ng lugaw. Lumabas ka! Ang mahinang tugon ni Chidi. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang kinokontrol. Wala kang karapatang pumasok dito nang walang pahintulot. Rights? Binili namin ang karapatang iyan nang ibigay namin sa iyo si Edna. Tumawa si Mama Basi, isang tunog na kasing talim ng pagkiskis ng bakal sa semento. Edna, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Sabihin mo sa mahal mong asawa na kaya ka lang narito ay dahil ibinenta ka ng pamilya ko para bayaran ang mga utang ninyo. You are just a transaction, Edna. Isang piraso ng karne na ipinalit sa pera. Yumuko si Edna. Ang bawat salita ni Mama Basi ay parang isang latigo na humahampas sa kanyang likuran. Ang katotohanan ay mas masakit marinig kapag binibigkas ito ng taong sadyang gustong manakit. Naramdaman ni Edna ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak anumang sandali. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawasak, naramdaman niya ang isang mahigpit at mainit na hawak sa kanyang kamay. Si Chidi. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit niyang inabot ang kamay ni Edna at pinisil ito ng mahigpit. Ang kanyang nag-iisang mata ay nakatitig ng diretso kay Mama Basi, puno ng apoy na tila kayang tumupok sa anumang kasamaan.
Hindi siya isang transaksyon, deklara ni Chidi. Bawat salita ay binibigkas niya ng may diin. Tila ba doon niya ibinubuhos ang lahat ng natitira niyang lakas. Siya ang asawa ko. At sa mansyong ito, ang boses ko ang batas. Umalis ka. Bago ko itawag sa mga pulis ang panghihimasok mo. You think you're still a king, Chidi? Lalong lumawak ang ngiti ni Mama Basi, isang ngiting punong-puno ng lason. O sige, aalis ako. Pero bago yon, gusto ko lang iwanan ng isang munting regalo para sa asawa mo. Edna, iha, alam mo ba kung bakit ganyan ang kalagayan ni Chidi? Bakit siya lumpo at bulag ang isang mata? Tumingin si Edna sa matanda. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang sulat sa kanyang bulsa ay muling tila nagmura. 10 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng malagim na aksidente. Isang sasakyan ang sumalpok sa isang batang babaeng nangangarap maging sikat. Ang driver ng sasakyang yon? Walang iba kundi ang bayani mong asawa. Dahan-dahang lumapit si Mama Basi kay Edna hanggang sa maamoy ni Edna ang amoy ng kamatayan sa hininga nito. Siya ang pumatay sa mga pangarap mo, Edna. Pinakasalan mo ang lalaking sumira sa buhay mo. Isipin mo iyan habang pinupunasan mo ang kanyang katawan gabi-gabi. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang sumunod. Hindi ito marahas na pagbagsak, kundi ang mabigat at pinal na tunog ng katotohanang binitawan ni Mama Basi bago siya lumabas. Naiwang tulala si Edna sa gitna ng silid. Ang kanyang kamay ay nananatiling hawak ni Chidi, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang panginginig ng mga daliri ng lalaki. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakapatong sa kanilang dibdib. Dahan-dahang binitawan ni Edna ang kamay ni Chidi. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga pilat sa mukha ng lalaki. Ang mga pilat na dati ay turing niya ay tanda ng katapangan. Ngayon ay tila mga anino ng isang krimen na hindi niya kailanman inakala. Chidi, pabulong na tawag ni Edna. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdurusa. Totoo ba? Ikaw ba? Ikaw ba ang nasa manibela noong gabing iyon? Hindi sumagot si Chidi. Ibinabaling niya ang kanyang ulo palayo. Ang kanyang balikat ay tila bumigay sa bigat ng lihim na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang kumpisal. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim. Kasabay ng muling pagbuhos ng ulan na tila ba nakikiramay sa muling pagdurugo ng isang sugat na akala ni Edna ay naghilom na. Ngunit sa ilalim ng ulan, may isang aninong nakatayo sa labas ng bintana. Nagmamasid, naghihintay sa susunod na pagkakataon na tuluyang wasakin ang dalawang kaluluwang nagsisimula pa lamang humanap ng kapayapaan. Patawad, Edna. Ako nga. Ako ang may kasalanan sa lahat ng paghihirap mo 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Chidi ay parang isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon. Ngunit para kay Edna, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog na nagpaguho sa mundong kasi simula pa lamang niyang buuin muli. Ang bote ng gamot na hawak ni Edna ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito lumikha ng anumang ingay na pambihira, kundi ang pagkalat lamang ng mga puting tableta sa sahig. Mga gamot na tila simbolo na ngayon ng bawat sakripisyo ni Edna para sa lalaking pumatay sa kanyang mga pangarap. Ito ang muling pagdugo ng isang sugat na akala niya ay naging pilat na lamang. Ang bawat gabi ng kanyang pag-iyak noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Ang bawat operasyon sa kanyang mga binti, ang pagkawala ng kanyang pagkakataong makatayo sa entablado. Lahat ng iyon ay may mukha na ngayon. At ang mukhang iyon ay ang lalaking dinalanghan niya ng lugaw, ang lalaking pinunasan niya ng pawis, at ang lalaking dahan-dahan na sanang kinukuha ang kanyang tiwala. Nanigas ang buong katawan ni Edna. Naramdaman niya ang matinding panlalamig na nagmumula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib, hanggang sa tila mahirapan siyang kumuha ng hangin.
Ang mansyong ito, na sandali niyang itinuring na santuwaryo, ay biglang naging isang madilim na bilangguan na puno ng panlilinlang. Kaya mo ba ako pinili? Ang tanong ni Edna. Ang kanyang boses ay isang pabulong na hiyaw, puno ng pait at pagkasuklam. Kaya mo ba ako kinuha mula sa mga basi? Dahil ba sa konsensya? Dahil ba gusto mong bayaran ng pera ang bawat kanta na hindi ko naawit dahil sa'yo? Edna, makinig ka. Pilit na iginalaw ni Chidi ang kanyang kamay. Nais abutin ang dulo ng damit ni Edna, ngunit mabilis na umatras ang babae na tila ba nandidiri sa anumang haplos na magmumula sa kanya. Huwag mo akong hawakan! Ang pagsabog ng damdamin ni Edna. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Mainit at mabilis. Tila mga uling na bumubutas sa kanyang balat. 6 na taon akong inalipusta ng mga basi. Akala ko, ang pagpunta rito ang magliligtas sa akin. Pero dinala mo lang pala ako sa mismong taong kumuha ng lahat sa akin. You're not a hero, Chidi. You are my executioner. Tumalikod si Edna at mabilis na lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagtakbo palayo sa isang halimaw. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto at padahas na isinara ang pinto. Napasandal siya sa kahoy na pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa matinding hagulhol. Ang bawat hikbi ay may kasamang alaala ng gabing iyon. Ang silaw ng ilaw, ang tunog ng gulong na kumikiskis sa kalsada, at ang katahimikang sumunod pagkatapos niyang mawalan ng malay. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, napansin ni Edna ang kanyang maliit na maleta sa sulok. Sa isang iglap, tila nagkaroon siya ng lakas na magdesisyon. Hindi siya mananatili sa bahay na ito. Hindi siya magiging alila ng sarili niyang mananakit. Ngunit habang nag-aayos siya ng gamit, isang bagay ang nahulog mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang lumang sobre na may tatak ng ospital na tila itinago ni Manang Sol doon o sadyang naiwan ng nakaraang mga nanirahan. Dahil sa kuryosidad na dala ng galit, binuksan ni Edna ang sobre. Sa loob ay may mga litrato ng sasakyang sangkot sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Edna. Ang sasakyan ay isang lumang modelo. Tila hindi pag-aari ng isang bilyonaryong tulad ni Chidi. At sa likod ng isa sa mga litrato, may nakasulat na plaka ng sasakyan. Isang plaka na pamilyar sa kanya. Iyon ang plaka ng sasakyang madalas gamitin ng pamilya Basi noong una siyang pumasok sa kanilang buhay. Isang matinding kalituhan ang bumalot kay Edna. Bakit aaminin ni Chidi ang isang kasalanang tila may koneksyon sa pamilyang nagbenta sa kanya? Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila mga bubog na lalong sumusugat sa kanyang isipan. Lumabas si Edna sa kanyang silid. Dala ang kanyang maleta, ngunit huminto siya sa harap ng hagdanan. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita niya si Glenda na nakatayo sa dulo ng pasilyo, may hawak na telepono at tila may kausap na ikinagagalak nito. Opo, Madam Basi, nag-aaway na sila. Konti na lang at lalayas na ang babaeng yan. Siguradong sa kalsada ang bagsak niya at ang bilyonaryo ay maiiwang mag-isa para sa susunod nating plano. Ang narinig ni Edna na bulong ni Glenda. Ang galit ni Edna ay biglang nagbago ng direksyon. Ang maaning suring ng pagdududa ay nagsimulang mapalitan ng isang mapanganib na hinala. May mas malalim pang laro na nangyayari sa loob ng mansyong ito at siya ang tanging nakakaalam ng mga piraso ng puzzle. Tiningnan ni Edna ang pintuan ni Chidi. Naroon ang lalaking sumira sa kanya o marahil ay ang lalaking umaako sa kasalanan ng iba. Tiningnan niya rin ang maleta niya. Lalayo ba siya para iligtas ang sarili? O mananatili siya para hubarin ang maskara ng mga taong tunay na nagpahirap sa kanya? Paano niya magagawang mahalin ang mga kamay na akala niya ay bumasag sa kanyang mga pakpak?
Kung ang bawat daliri nito ay may bakas ng sarili nitong dugo, ang bawat hakbang palayo ay tila paghatak sa sariling puso, ngunit ang bawat pananatili ay tila paglunok ng laso na may tamis ng nakaraan. Nakasakbit na ang maleta sa balikat ni Edna at ang kanyang kamay ay nakahawak na sa malamig na hawakan ng pintuan ng mansyon. Ngunit bago pa niya maipihit ito, narinig niya ang tunog ng wheelchair sa kanyang likuran, isang mabagal at tila nagmamakaawang ritmo. Isang linggo, Edna. Bigyan mo lang ako ng isang linggo. Ang basag na tinig ni Chidi. Lumingon si Edna. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin mula sa pag-iyak. Nakita niya si Chidi. Hindi ang bilyonaryong makapangyarihan, kundi ang isang lalaking tila lupay-pay ang espiritu. Ang kanyang nanginginig na kamay ay may hawak na isang gintong susi. Para saan pa, Chidi? Para dagdagan ang mga kasinungalingan mo? O para ipaalala sa akin araw-araw na ang taong pinagkatiwalaan ko ang pumatay sa pangarap ko? Ang asik ni Edna, bagaman ang kanyang puso ay tila binubulungan siya na huwag munang bumitaw. Hindi para sa akin, kundi para sa boses mo, sagot ni Chidi. Mayroon akong gustong ipakita sa'yo. Pagkatapos nito, kung gusto mo pang umalis, ako mismo ang magpapahatid sa'yo sa kahit saang lugar na nais mo. Dinala ni Chidi si Edna sa dulo ng pasilyo, sa isang bahagi ng mansyon na palaging nakakunsi. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang paghinga ni Edna. Sa loob ay isang silid na puno ng mga makabagong kagamitan para sa musika, isang grand piano na kulay itim at kumikinang, isang dekalidad na microphone, at mga dingding na sadyang ginawa para sa recording. Ang bawat sulok ng silid ay amoy bagong kagamitan at tila naghihintay na mapuno ng himig. 10 taon, Edna. 10 taon kong binuo ang silid na ito. Pagtatapat ni Chidi habang nakatitig sa piano. Hindi ito gawa sa konsensya lamang. Binuo ko ito dahil sa bawat gabi na nakikita kita mula sa malayo. Sa bawat pagkakataon na naririnig kitang humuhuni habang naglalakad sa kalsada noong wala ka pa sa mansyong ito. Alam kong ang boses mo, ang tanging bagay na karapat-dapat iligtas sa mundong ito. Naramdaman ni Edna ang isang kakaibang kirot. Ang studio na ito ay ang pangarap na kinuha sa kanya, ngunit narito ito ngayon. Inihahandog ng taong akala niya ay kumuha nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa piano. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa makinis na ibabaw ng mga tipahing puti at itim. Bakit, Chidi? Bakit mo iniako ang kasalanan kung ang plaka ng sasakyan sa mga litratong iyon ay sa mga basi? Ang tanong ni Edna, ang kanyang tinig ay puno ng kalituhan. Yumuko si Chidi, ang kanyang balikat ay tumanaw ng matinding bigat. Dahil ang utang na loob ay isang tanikala na mahirap putulin, Edna. Pero ang protektahan ka, iyon ang tanging layunin ko kung bakit pinatagal ko pa ang hininga ko sa kabila ng lahat ng sakit. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan nila ay tila naglaho, napalitan ng isang mapanganib na uri ng pag-unawa. Lumapit si Edna at sa unang pagkakataon, siya ang kusang humawak sa kamay ni Chidi. Hindi ito para sa tungkulin, kundi dahil sa isang ugnayang hindi maipaliwanag ng lohika. Naramdaman niya ang init ng palad ng lalaki, ang gaspang ng kanyang balat, na tila nagsasalaysay ng mga taon ng pag-iisa. Gusto kong maniwala sa'yo, bulong ni Edna. Ang kanyang mukha ay iilang pulgada na lamang mula sa mukha ni Chidi. Pero natatakot ako na baka ang susunod na malaman ko ay tuluyan ng pumatay sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Chidi ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Edna. Ang kanyang daliri ay dumaan sa tuyong bakas ng luha ng babae. Ito ay isang sandali ng kilig na balot ng pait, isang pag-ibig na nagsisimulang sumibol sa gitna ng mga guho ng kataksilan. Ang kanilang mga hininga ay nagtagpo, mabagal, at tila nagnanais na huminto ang oras. Ngunit ang katahimikan ng kanilang paglalapit
ay biglang binuwag ng isang marahas na pangyayari sa labas. Nagkaroon ng mabilis na pagbukas ng gate ng mansyon. Isang itim na van ang huminto nang mabilis sa tapat ng hardin. Hindi pa man nakakabawi si Edna sa kanyang emosyon. Ilang armadong lalaki na may takip sa mukha ang mabilis na pumasok sa loob ng mansyon. Edna, takbo! Sigaw ni Chidi. Pilit na itinitulak ang kanyang wheelchair para humarang sa pinto. Ngunit mabilis siyang naitulak ng isa sa mga lalaki. Bitawan niyo ako. Sino kayo? Hiyaw ni Edna habang pilit siyang kinakaladkad palabas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Edna si Glenda na nakatayo sa isang sulok, nakangiti habang hawak ang isang makapal na sobre ng pera. Sa labas, nakita niya ang mukha ni Marco sa loob ng van. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at puot. Dadalhin natin siya at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating pipirma ang bilyonaryong yan sa lahat ng gusto natin para lang makuha ang kanyang mahal na asawa. Ang malamig na wika ni Marco bago padahas na isinara ang pinto ng sasakyan. Naiwang nakasubsob sa sahig ng kanyang studio, si Chidi, ang kanyang mga kamay, ay pilit na kumakayod sa sahig habang pinapanood ang van na mabilis na lumalayo. Tinatangay ang tanging liwanag na natitira sa kanyang buhay. Ang kanyang sigaw ng paghihirap ay tila walang nakakarinig, kundi ang mga dingding ng silid na sadyang ginawa niya para sa boses ni Edna. Isang boses na ngayon ay muling pinatahimik ng karahasan. Huwag mong hahayaang makuha nila ang gusto nila, Edna. Kahit kailangan kong ibigay ang huling patak ng buhay ko, hindi ako papayag na saktan kanila. Ang van ay mabilis na humaharurot sa madilim na kalsada, malayo sa sentro ng lungsod. Sa loob, nakagapos ang mga kamay ni Edna. Ang kanyang pisngi ay muling may bakas ng pasa dahil sa dahas ng pagdukot sa kanya kanina. Sa harap niya, nakaupo si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot na humahalo sa kanyang kasakiman. Napakaswerte mo talaga, Edna. Maging sa dulo ng buhay ng bilyonaryong yon, nagawa mo pa ring makuha ang atensyon niya. Wika ni Marco habang nilalaro ang isang mamahaling lighter. Pero huwag kang mag-alala. Kapag napirmahan na niya ang lahat, pareho na kayong walang silbi sa amin. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Okafor, hindi mapakali si Chidi. Ang bawat segundo na wala si Edna ay parang isang taon ng paghihirap. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang mga braso, pilit niyang itinataas ang kanyang katawan pabalik sa kanyang wheelchair. Ang bawat galaw niya ay may kasamang matinding kirot sa kanyang mga binti, ngunit hindi niya ito ininda. Hindi siya pwedeng tumigil. Hindi siya pwedeng mamatay nang hindi na ililigtas ang babaeng naging dahilan kung bakit gusto na niyang mabuhay muli. Kinuha ni Chidi ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang kaibigan na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang hepe ng pulisya na may utang na loob sa kanya. Hanapin mo ang van na may plate number na ito. Kung may mangyari sa kanya, susunugin ko ang buong syudad. Sumusumpa ako. Pagkalipas ng ilang oras, dinala si Edna sa isang abandonadong bodega sa tabing dagat. Ang amoy ng ngalat ng dagat at kalawang ang bumabalot sa paligid. Doon, nakita ni Edna si Mama Basi na naghihintay. Nakaupo sa isang silya na tila trono sa gitna ng kadiliman. Edna, iha, masakit sa loob ko ang ginagawa natin, pero wala kang magagawa, sabi ng matanda. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Chidi, hindi sakay ng kanyang wheelchair, kundi ginagamit ang dalawang saklay upang makatayo. Bagaman nanginginig ang kanyang buong katawan at pawis na siya, ang kanyang tindig ay pununo ng awtoridad na ikinatigilan ng lahat. Bitawan niyo siya, utos ni Chidi. Chidi, paano ka nakarating dito? Gulat na tanong ni Marco. Agad niyang kinuha ang isang baril mula sa kanyang baywang at itinutok ito sa direksyon ni Chidi. Marco, huwag! Sigaw ni Edna. Pilit na kumakawala sa gapos. Gusto niyo ng pirma ko? Gusto niyo ng yaman ko?
Hamon ni Chidi habang dahan-dahang lumalapit sa gitna ng bodega. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Lahat ng assets, lahat ng bank accounts. Pero palayain niyo siya. Ngayon din. Nagtawanan si Marco. Akala mo ba ay madali kaming maniwala? Kapag pinakawalan namin siya, magsasampa kayo ng kaso. Dahil sa takot na baka barilin ni Marco si Chidi, ginamit ni Edna ang lahat ng kanyang lakas. Sa isang mabilis na paggalaw, binitiwan niya ang kanyang sarili mula sa silya at tumakbo patungo sa direksyon ni Marco. Dahil sa gulat, natisod si Marco. Ang baril ay bumagsak sa sahig. Mabilis na gumapang si Chidi patungo sa baril, ngunit bago niya pa ito maabot, isang malakas na sipa mula kay Marco ang tumama sa kanyang dibdib. Narinig ni Edna ang tunog ng pagtagos ng hangin mula sa baga ni Chidi. "Huwag mong saktan si Chidi!" hiyaw ni Edna. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bodega. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulis ay mabilis na nakapalibot sa bodega. Ang mga sirena ng ambulansya at sasakyan ng awtoridad ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakita ni Edna si Marco at ang kanyang ina na nagtatangkang tumakas, ngunit agad silang naaresto. Sa gitna ng lahat ng ito, si Edna ay mabilis na lumapit kay Chidi na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mukha ay maputla at may bahid ng dugo ang kanyang labi. "Chidi, bakit mo ginawa iyon?" Pagiyak ni Edna habang niyayakap ang ulo ng lalaki sa kanyang kandungan. "Sabi ko sa'yo, huwag mo akong protektahan sa ganitong paraan." Ngumiti si Chidi. Isang ngiting punong-puno ng pagmamahal. Dahil sa 10 taon na lumipas, ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong may halaga ang buhay ko. "Edna, salamat at dumating ka." Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit habang ang tunog ng mga sirena ay tila nagiging isang malayo at tahimik na himig. Si Edna, sa gitna ng kanyang paghagulhol, ay patuloy na bumubulong ng mga salitang hindi na maririnig ni Chidi sa sandaling iyon. Ang sakripisyo ng isang lalaking akala niya ay mananakit ay naging patunay ng isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Mabubuhay siya. Ngunit hindi namin matiyak kung kailan siya magigising mula sa malalim na pagkakahimbing na ito. Ang kanyang katawan ay pagod, Edna. Parang sumuko na ang kanyang isipan sa laban. Ang mga salitang ito ng doktor ay tila mga pako na isa-isang nabaon sa puso ni Edna habang nakatitig siya sa maputlang mukha ni Chidi sa loob ng intensive care unit. Ang bawat patak ng swero sa botelya ay tila isang orasan na bumibilang sa natitirang sandali ng kanilang pag-asa. Nakasuot si Edna ng puting gown. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na palad ng lalaking ibinigay ang lahat para sa kanya. Wala na ang mga base sa kanyang paningin, ngunit ang kanilang mga anino ay nananatili pa rin. Ang mga abogado ng pamilya Basi ay nagsisimula ng gumalaw para i-freeze ang mga accounts ni Chidi na nag-aakusa sa kanya na ginamit niya ang kanyang kapansanan para manipulahin ang kumpanya. Kung hindi magigising si Chidi, mawawala ang lahat. Ang mansyon, ang panggamot sa kanya, at ang kalayaang kakakuha pa lamang ni Edna. "Hindi ako papayag, Chidi," bulong ni Edna. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan sa gitna ng kanyang mga luha. "Kung kailangang ako ang maging boses mo, gagawin ko. Kung kailangang ako ang lumaban para sa ating dalawa, hindi ako aatras." Dahil sa matinding pangangailangan ng pera para sa espesyal na operasyon ni Chidi sa ibang bansa at para tustusan ang laban sa korte, ginawa ni Edna ang isang bagay na matagal na niyang ikinatatakot. Bumalik siya sa recording studio na binuo ni Chidi para sa kanya. Ang silid ay amoy kahoy at bagong gamit, tila naghihintay sa himig na matagal nang ipinagkait sa mundo. Isinuot ni Edna ang headphones. Ang katahimikan sa loob ng booth ay nakakabingi. Ngunit nang dahan-dahan niyang ipikit ang kanyang mga mata, narinig niya ang tibok ng puso ni Chidi
Noong gabing iniligtas siya nito sa bodega. Nagsimulang tumugtog ang musika, isang malungkot na himig ng piano na tila bawat nota ay isang patak ng ulan sa tuyot na lupa. Nang buksan ni Edna ang kanyang bibig, hindi lang boses ang lumabas. Ito ay ang 6 na taon ng kanyang pagtitiis, ang hapdi ng sampal ni Marco, ang pang-aalipusta ni Mama Basasi, at ang wagas na pag-ibig ni Chidi. Ang kanyang boses ay pumailan lang, malakas, malinis, at puno ng damdamin na tila kayang basagin ang mga dingding na nakapaligid sa kanya. Ang kantang iyon, na pinamagatan niyang ang alingaw-ngaw ng puso, ay mabilis na kumalat sa radyo at social media. Sa loob ng ilang araw, ang bansa ay nabighani sa kwento ng isang balo ng bilyonaryo na hindi pa man namamatay ang asawa ay ipinaglalaban na ang dangal nito sa pamamagitan ng musika. Ang bawat piso mula sa mga downloads at streams ay direktang napupunta sa medical fund ni Chidi. Naging simbolo si Edna ng pagbangon. Ang mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso ay nakakita ng pag-asa sa kanyang mga awitin. Ngunit sa kabila ng kasikatan, gabi-gabi pa ring bumabalik si Edna sa tabi ng kama ni Chidi. Dala ang isang maliit na radyo na nagpapatugtog ng kanyang sariling kanta. Isang gabi, habang ang buwan ay nakasilip sa bintana ng ospital, inilapit ni Edna ang kanyang mukha sa tainga ni Chidi. Ang amoy ng antiseptiko ay tila naglaho. Napalitan ng pamilyar na init ng kanilang ugnayan. "Chidi, naririnig mo ba ako?" Pabulong niyang tanong habang hinahaplos ang mga pilat sa mukha nito. "Ang buong mundo ay nakikinig na sa boses ko. Pero ikaw lang ang tagapakinig na mahalaga sa akin. Gumising ka na, mahal ko. Hindi ko kayang kantahin ang huling bahagi ng awit na ito ng mag-isa." Sa sandaling iyon, isang mahimalang pangyayari ang migiang naganap. Ang hintuturo ni Chidi ay dahan-dahang gumalaw. Isang maliit na kumpas na tila sumasabay sa ritmo ng kanta ni Edna. Ang kanyang mga pilik mata ay nanginig at isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang pilit na paghinga na tila nais bumigkas ng isang pangalan. Ngunit ang kagalakan ni Edna ay biglang napalitan ng kaba nang biglang tumunog ng mabilis at malakas ang cardiac monitor. Ang pulang ilaw ay nagsimulang kumislap, isang babala na ang puso ni Chidi ay nahihirapan sa biglaang pagbabago ng kanyang kondisyon. Mabilis na bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang mga nurse at doktor. Itinutulak palayo si Edna. "Sir, we're losing him! Prepare the defibrillator!" Sigaw ng isang nurse. Napasandal si Edna sa pader ng pasilyo. Ang kanyang boses na kailan lang ay narinig ng buong mundo ay muling nawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga binti ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig habang pinapanood ang mga anino ng mga doktor na pilit isinasalba ang tanging lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mangarap. Mabubuhay pa ba ang lalaking nagbigay sa kanya ng boses? O ang awit ba ni Edna ay magsisilbing huling pamamaalam na lamang para sa kanila? Minsan, ang katotohanan ay hindi isang liwanag na nagpapalaya, kundi isang apoy na tumutupok sa lahat ng kasinungalingang itinuring nating proteksyon. Hapo at pagod ang katawan ni Edna habang nakaupo sa isang madilim na sulok ng archive room ng istasyon ng pulisya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay tuyo na at tila nag-aapoy sa pagnanais na mahanap ang nawawalang piraso ng kanyang buhay. Hawak niya ang isang lumang brown envelope na may amoy ng amag at luma. Ang opisyal na ulat ng aksidente, 10 taon na ang nakalilipas. Sa tabi niya, si Manang Sol ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang apron. Ang katahimikan sa pagitan nila ay kasing bigat ng dambuhalang sikretong bitbit ng matanda sa loob ng isang dekada. "Manang Sol, sabihin niyo ang totoo?" Ang pabulong na utos ni Edna. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad.
Nakita ko ang plaka ng sasakyan. Nakita ko ang mga litrato. Bakit inako ni Chidi ang kasalanang hindi naman niya ginawa? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Manang Sol bago siya dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Iha, si Chidi ay hindi ang driver ng sasakyang yon, panimula ni Manang Sol. Noong gabing iyon, pauwi na sila mula sa isang party. Si Marco ang nagmamaneho at lasing na lasing siya. Si Chidi ay nasa passenger seat lamang, pilit na inaagaw ang manibela dahil nakita niyang may babaeng tumatawid sa kalsada. Ang babaeng yon ay ikaw. Naramdaman ni Edna ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Nang makita ni Chidi na hindi nahihinto ang sasakyan, binuksan niya ang pinto at tumalon siya palabas para itulak kapalayo sa gitna ng daan. Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang boses ay nagsisimulang mabasag. Nagawa kanyang mailigtas, ngunit ang sasakyan ni Marco ay bumangga sa isang poste at ang isang bahagi ng bakal ay tumusok sa binti at mukha ni Chidi habang ikaw ay tumilapon sa ligtas na lugar. Hindi siya ang driver, Edna. Siya ang kalasag mo. Pero bakit siya ang nakulong? Bakit siya ang umamin? Ang hiyaw ni Edna, ang kanyang mga kamay ay napakapit sa gilid ng mesa ng matindi hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Dahil ang pamilya Basi ay may hawak na matinding utang na loob sa ama ni Chidi noon. Pinagbantahan nila ang kumpanya ng mga Okafor. Sinabi ni Marco na kung hindi aakuin ni Chidi ang kasalanan, sisirain nila ang reputasyon ng pamilya niya at sisiguraduhin nilang hindi ka makakatanggap ng anumang tulong medikal. Paliwanag ni Manang Sol. Inako ni Chidi ang lahat para sa dalawang dahilan. Para iligtas ang kumpanya ng ama niya at para masiguradong ang lahat ng bayad sa ospital mo ay manggagaling sa kanya nang hindi mo nalalaman. Ang bawat salita ni Manang Sol ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kaluluwa ni Edna. Ang lalaking 10 taon niyang kinamuhian, ang lalaking akala niya ay kumuha ng kanyang boses, ay siya palang nagbigay ng kanyang buhay. Ang bawat haplos ni Chidi, ang bawat lihim na pagtingin ay hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa isang wagas at dakilang pag-ibig na handang maging kontrabida sa mata ng mundo para lamang maprotektahan ang minamahal. Napahagulhol si Edna, hindi para sa sarili, kundi para sa 10 taon na pag-iisa at paghihirap ni Chidi sa ilalim ng maling paratang. Ang bawat pilat sa mukha ng lalaki ay isang mapa ng kabayanihan na hindi niya binigyang halaga. Sa gitna ng kanyang pagluha, nakatanggap si Edna ng isang tawag mula sa kanyang manager. Edna, kailangan mong maghanda. Ang malaking concert mo ay gaganapin na bukas sa Araneta. Pero may problema. May kumakalat na balita mula sa kampo ni Marco. Sinasabi nilang ang kanta mo ay nakaw at ginagamit mo lang ang asawa mong may sakit para makakuha ng simpatiya. Binabantaan nilang guguluhin ang palabas. Pinahira ni Edna ang kanyang mga luha. Ang kanyang kahinaan ay biglang napalitan ng isang uri ng puot na kasing talim ng kidlat. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal na tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Hayaan mong subukan nila, ang matapang na sagot ni Edna sa telepono. Dahil bukas, hindi lang ako kakanta. Bukas, ipakikita ko sa buong mundo kung sino ang totoong halimaw at kung sino ang totoong bayani. Lumingon siya kay Manang Sol. Ihanda niyo ang lahat ng dokumento, Manang. Bukas, sa harap ng libo-libong tao, tatapusin natin ang kasinungalingan ng mga basi. Pagbalik ni Edna sa ospital, dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na si Chidi. Hinawakan niya ang pisngi nito at hinalikan ang pilat sa gilid ng mata ng lalaki. Patawarin mo ako, Chidi. Dahil naging bulag ako sa katotohanan. Pabulong niyang panata. Pero bukas, ako naman ang magiging kalasag mo.
Hinding-hindi ko nahahayaang saktan ka pa nila muli. Sa labas ng bintana, ang mga anino ng gabi ay tila nagsasagawa ng huling pagtitipon, ngunit sa loob ng puso ni Edna, ang apoy ng katarungan ay nagsimula ng mag-alab, handang tupukin ang lahat ng hadlang sa kanilang landas. Nakikita niyo ba ang ningning ng mga ilaw na ito? Akala ng marami, ito ang rurok ng aking pangarap. Pero ang totoo, ang bawat liwanag na ito ay paalala ng isang dilim na matagal nating lahat na pinaniwalaan. Ang boses ni Edna ay pumailan lang sa buong Araneta Coliseum, kasing linaw ng kristal at kasing talim ng isang katotohanang matagal nang ibinaon. Libo-libong tao ang nananatiling tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ng mga manonood na nakatitig sa gitna ng entablado. Nakasuot si Edna ng isang maringal na pulang gown, tila isang apoy na naglalagaab sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakahawak sa stand ng microphone ay nanginginig ng bahagya. Sa gitna ng kanyang pagkanta, isang kaguluhan ang naganap sa gilid ng stage. Pilit na pumasok si Marco, kasama ang kanyang mga abogado. May dalang mga papel na pilit iwinawagayway. Ang kanyang muka ay mapula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang sinusubukan niyang hadlangan ang pagtatanghal. Itigil ang palabas na ito. Ang babaeng yan ay isang mandaraya. Ginagamit niya ang kumpanya ng mga Okafor para sa sarili niyang interes. Ang sigaw ni Marco, bagaman hindi ito masyadong narinig dahil sa lakas ng sound system, itinaas din ni Edna ang kanyang kamay, isang hudyat para itigil ang musika. Ang biglaang katahimikan ay mas naging nakakabingi kaysa sa anumang kanta. Tinitigan niya si Marco ng diretso, walang bakas ng takot, tanging ang dambuhalang puot na 10 taon niyang kinimkim ang makikita sa kanyang mga mata. Marco Bassi, tawag ni Edna. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng stadium at sa bawat telebisyon sa buong bansa. Narito ka para pag-usapan ng interes? Sige, pag-usapan natin ang katotohanan. Pag-usapan natin ang gabi ng aksidente, 10 taon na ang nakalilipas. Isang malaking screen sa likod ni Edna ang biglang bumukas. Hindi ito nagpakita ng music video, kundi ang mga dokumentong nakuha ni Edna mula sa archive ng pulisya at ang mga litrato ng sasakyang pag-aari ng pamilya Bassi. Ang bulungan ng mga tao ay tila naging isang malakas na alon ng pagkagulat. 10 taon ninyong pinaniwala ang mundo na si Chidi Okafor ang pumatay sa pangarap ko. Pinanood ninyo siyang mabulok sa wheelchair habang tinatamasa ninyo ang yaman at kapangyarihan. Patuloy ni Edna, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Pero narito ang katotohanan, si Chidi ang nagligtas sa akin. Siya ang tumalon sa harap ng sasakyan para protektahan ako mula sa isang driver na lasing. Isang driver na nagngangalang Marco Bassi. Ang katahimikan ng madla ay biglang napalitan ng malalakas na hiyaw ng pagkagalit patungo kay Marco. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ng lalaking na mga ngayon ay namumutla at tila gustong lamunin ng lupa. Sa isang iglap, ang mga pulis na kanina pa nakabantay sa paligid ay mabilis na kumilos. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Marco at ang pagkaladkad sa kanya palabas ay naging bahagi ng pinakamalaking pagtatanghal sa kasaysayan ng Coliseum. Hinarap muli ni Edna ang kanyang mga tagahanga. Ang huling kantang ito ay hindi para sa akin, hindi para sa inyo. Ito ay para sa lalaking nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsuko, kundi ang pagiging kalasag sa gitna ng bagyo. Nagsimulang tumugtog ang musika, isang himig na puno ng pag-asa at pagpapatawad. Habang umaawit si Edna, ang bawat nota ay tila isang panalangin na lumilipad patungo sa silid ng ospital kung nasaan si Chidi. Ang kanyang boses
ay pumailan lang sa pinakamataas na tono, isang alay para sa bayaning matagal na pinagkaitan ng katarungan. Ngunit sa gitna ng huling bahagi ng kanta, ang mga tao sa unang hanay ay nagsimulang maglingunan. May isang kaguluhang nangyayari sa may entrance ng Coliseum. Isang figura ang dahan-dahang pumasok, inaalalayan ng dalawang nurse. Ang lalaki ay nakatayo sa sarili niyang mga paa, may hawak na saklay, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang isang mata ay may benda pa rin, at ang mga pilat sa kanyang mukha ay kitang-kita sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat hakbang niya ay mabagal at tila may kasamang matinding hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa babaeng nasa entablado. Natigil ang pagkanta ni Edna. Ang microphone ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang mga labi. Ang libu-libong tao ay tumayo. Ang kanilang mga palakpakan ay tila isang dambuhalang bagyo na yumanig sa buong Coliseum. Si Chidi Okafor, ang bilyonaryong akala ng lahat ay malapit ng mamatay, ay narito, naglalakad patungo sa kanyang asawa. Chidi! Ang tanging nasabi ni Edna, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng emosyon. Huminto si Chidi sa paanan ng entablado. Tumingala siya kay Edna at sa unang pagkakataon, sa harap ng buong mundo, ang isang matamis at tapat na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa babae. Lundag ang puso ni Edna nang makita ang lalaki, ngunit sa gitna ng kagalakan, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa likuran ng entablado. Isang taong may hawak na matalim na bagay. Mabilis na tumatakbo patungo sa direksyon ni Edna habang ang lahat ay nakatuon ang pansin kay Chidi. Sino ang huling kaaway na ito na handang pumatay sa huling sandali ng kanilang tagumpay? At magagawa ba ni Chidi na muling iligtas ang babaeng mahal niya kung ang kanyang katawan ay hindi pa lubos na nakakabawi? Walang puwang ang katarungan sa mundong ito kung ang katarungang yon ay kailangang bayaran ng isa pang buhay. Ang sigaw na yon ay hindi nagmula sa entablado, kundi mula sa isang desperadong boses sa gilid ng kurtina. Si Glenda, na may hawak na matalim na gunting at ang mukha ay balot ng puot dahil sa pagkakaantala ng kanyang mga plano at pera, ay mabilis na dinaluhong si Edna. Ang mga mata ni Glenda ay nanlilisik, tila isang hayop na nasukol sa sulok at wala nang balak pang mabuhay. Ngunit bago pa man dumampi ang talim sa balat ni Edna, isang dambuhalang harang ang lumitaw. Si Chidi, gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang nanghihinang katawan, ay itinulak ang kanyang sarili pasulong. Ang tunog ng kanyang saklay na bumagsak sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang huling sakripisyo. Naramdaman ni Edna ang pagyakap sa kanya ni Chidi. Ang malapad na dibdib ng lalaki ang naging kalasag niya laban sa saksak ni Glenda. Mabilis na kumilos ang mga bouncer at security detail ng Coliseum. Ang pagdakip kay Glenda ay naging marahas at mabilis. Ang kanyang mga hiyaw ng pagmumura ay dahan-dahang naglaho habang kinakaladkad siya palayo sa ilaw ng mga spotlight. Ang libo-libong tao ay nanatiling nakatayo. Ang katahimikan ay puno ng kaba hanggang sa makita nilang ligtas ang dalawa. Chidi! Chidi! Nasaktan ka ba? Ang tanong ni Edna. Ang kanyang boses ay nanginginig habang inaalalayan ang lalaking muling bumigay ang mga tuhod. Ayos lang ako. Asawa ko. Bulong ni Chidi. Ang kanyang hininga ay mabigat, ngunit may kasamang nangiti ng tagumpay. Sabi ko sa'yo, hinding-hindi kita hahayaang masaktan muli. Lumipas ang ilang buwan. Pagkatapos ng gabing iyon sa Coliseum, isang gabi na tuluyang bumago sa kasaysayan ng kanilang mga buhay. Ang mansyon ng mga Okafor, na dati ay amoy medisina at lungkot, ngayon ay puno na ng liwanag at bango ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga na ng bagong pag-asa. Si Marco at Mama Basi ay nahaharap na sa patong-patong na kaso ng fraud, attempted murder, at defamation.
Ang balita tungkol sa kanilang pagbagsak ay naging paboritong paksa ng tsismis sa buong bansa. Ngunit para kay Edna, ang mga base ay mga anino na lamang ng nakaraang, hindi na niya muling lilingunin. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng paglalantad ng katotohanan. Sa loob ng isang malawak na silid na nakaharap sa dagat, dahan-dahang naglalakad si Chidi. Hindi na niya kailangan ng saklay, bagaman ang bawat hakbang niya ay may kasama pang bahagyang panginginig. Si Edna ay nasa likuran niya. Ang kanyang mga kamay ay handang sumalo, ngunit hinahayaan niyang matuto muli ang lalaki na tumayo sa sariling mga paa. "You're doing great, Chidi. Konti na lang." Pagpapalakas ng loob ni Edna, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamalaki. Huminto si Chidi at dahan-dahang humarap kay Edna. Inabot niya ang kamay ng babae at dinala ito sa kanyang labi. Dahan-dahang hinalikan ang bawat daliri na nag-alaga sa kanya noong siya ay nasa kadiliman pa. "Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin, Edna." Wika ni Chidi, ang kanyang nag-iisang mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng hapon. "Salamat. Dahil tinuruan mo akong mahalin muli ang buhay na akala ko ay wala ng halaga." Lumapit si Edna at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Chidi. Naramdaman niya ang init ng katawan ng lalaki at ang mabagal ngunit matatag na tibok ng puso nito. Ang amoy ni Chidi ay hindi na amoy gamot, kundi amoy ng bagong ligo at ng pamilyar na sandalwood na nagbibigay sa kanya ng seguridad. "Tayo ang nagligtas sa isa't isa, Chidi," sagot ni Edna. "Ang boses ko ang nagpagising sa'yo, pero ang pag-ibig mo ang nagbigay ng dahilan para gamitin ko ang boses na yon." Dahan-dahang itinaas ni Chidi ang kanyang kamay at hinaplos ang mahabang buhok ni Edna. Isang tahimik na sandali ng kilig ang bumalot sa kanila. Isang uri ng pag-ibig na hindi na kailangan ng mga magarbo at mabulaklak na salita. Sapat na ang kanilang paghinga na nagtatagpo at ang katiyakan na bukas sa pagsikat ng araw ay magkasama pa rin silang haharap sa mundo. Kinuha ni Chidi ang isang maliit na suklay at maingat na inayos ang buhok ni Edna. Isang gawaing naging ritual na nila bawat hapon. Ang bawat haplos ng suklay ay tila nagtatanggal ng mga natitirang dumi ng nakaraan. Ang kanilang mga anino sa pader ay tila nagiging isa, isang larawan ng paghilom na hindi na mabubura ng anumang bagyo. "Handa ka na bang sumikat muli?" tanong ni Chidi habang nakatingin sa refleksyon ni Edna sa salamin. "Handa na akong kumanta muli," sagot ni Edna habang nakangiti. "Pero sa pagkakataong ito, hindi lang para sa katarungan. Kakanta ako dahil masaya ako. Kakanta ako dahil sa wakas, nahanap ko na ang tahanan sa piling mo." Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, narinig nila ang mahinang katok ni Manang Sol sa pinto. May dala itong isang pulang envelope na may tatak ng kumpanya ni Chidi, isang liham na tila magbubukas ng isa pang mahalagang desisyon para sa kanilang kinabukasan. Ano ang nilalaman ng liham na ito na tila ikinagulat ni Manang Sol? At handa na nga ba silang tuluyang iwanan ang mansyong ito para sa isang bagong simula na matagal na nilang pinapangarap? Nahanap ko na ang aking tinig, hindi sa gitna ng palakpakan ng libu-libong tao, kundi sa bawat tibok ng iyong puso na naging himig ng aking buhay. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa sahig ng silid, nagbibigay ng gintong liwanag sa pulang sobrang hawak ni Edna. Sa tabi niya, si Chidi ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Edna habang binabasa nila ang liham na dala ni Manang Sol. Akala ni Edna ay isa na namang banta mula sa mga abogado, ngunit nang makita niya ang mga dokumento sa loob, ang kanyang hininga ay tila tumigil sa labis na pagkagulat. Iyon ang titulo ng lupa ng kanyang mga magulang, ang lupang ginamit ni Mama Basi para takutin siya at gawing alipin. Kasama nito ang isang sertipiko ng pagmamay-ari na nakapangalan na sa mga magulang ni Edna. May kalakip din itong isang maikling sulat na may petsang 5 taon na ang nakalilipas.
bago pa man sila ikasal. Binili ko ang lupaing yan noon pa, Edna. Pabulong na paliwanag ni Chidi. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Pinangalagaan ko ang pamilya mo nang hindi mo nalalaman. Ayaw kong lumapit ka sa akin dahil sa takot o dahil sa pangangailangan. Gusto kong kung darating ang araw na magtatagpo ang ating mga landas, malaya ka. Napaiyak si Edna, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay matamis at puno ng pasasalamat. Isinandal niya ang kanyang noo sa dibdib ni Chidi. Ang bawat sakripisyo ng lalaki ay tila isang dambuhalang alon na tuluyang naghugas sa lahat ng pait at galit na natitira sa kanyang puso. Bakit, Chidi? Bakit mo ako minahal ng ganito kahit na puro puot ang ibinigay ko sa iyo noong una? Tanong ni Edna habang nakatingala sa lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Dahil ang boses mo ang nagligtas sa akin noong gabing madilim ang mundo ko. Sagot ni Chidi habang hinahaplos ang pisngi ni Edna. At ngayong malaya ka na, gusto kong ikaw naman ang pumili. Hindi mo kailangang manatili rito kung ang mansyong ito ay nagpapaalala sa iyo ng sakit. Umiling si Edna nang may matamis na ngiti. Ang mansyong ito ay hindi na tahanan ng lungkot, Chidi. Dito ko nahanap ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pero, mayroon akong isang pangarap. Isang pangarap na gusto kong buuin kasama ka. Pagkalipas ng ilang buwan, isang bagong gusali ang itinayo sa gitna ng isang malawak na lupain na malapit sa dagat. Ito ay hindi isang hotel o kumpanya, kundi ang Okafor School of Music and Healing. Isang paaralan para sa mga batang mahihirap na may talento sa musika at para sa mga taong nais gamutin ang kanilang mga sugat sa pamamagitan ng sining. Sa araw ng inaugurasyon, nakatayo si Edna sa gitna ng entablado ng paaralan. Wala siyang suot na mamahaling gown, tanging isang simpleng puting bestida na humahampas sa hangin. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Chidi, nakasuot ng barong at nakatayo ng tuwid. Wala nang bakas ng wheelchair o saklay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang babaeng nagpabago sa kanyang tadhana. Ang awit na ito ay para sa ating lahat na minsang nawala ng tinig. Simula ni Edna sa harap ng mga panauhin. Para sa mga pusong inabuso at binaliwala. Tandaan ninyo, ang bawat dapit hapon ay may kasunod na bukang liwayway. Nagsimulang kumanta si Edna. Ang kanyang boses ay pumailan lang, malaya, matapang, at puno ng kagalakan. Wala ng pait, wala ng takot. Ang bawat nota ay tila isang paru-paro na lumilipad patungo sa kalangitan. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-awit, bumaba siya ng entablado at lumapit kay Chidi. Inabot ni Chidi ang kanyang kamay at dahan-dahang hinila si Edna para sa isang sayaw. Sa gitna ng malakas na palakpakan ng mga tao, ang dalawa ay dahan-dahang umikot. Ang kanilang mga hakbang ay magkasabay at puno ng pagmamahal. Ang tunog ng musika ay humahalo sa tunog ng mga alon ng dagat sa labas. Lumilikha ng isang perpektong simponya ng kapayapaan. I love you, Edna. Bulong ni Chidi sa gitna ng kanilang pagsayaw. I love you more than my own voice, Chidi. Sagot ni Edna bago niya isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa malayo, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng kulay ube at rosas sa langit. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang bagong simula na puno ng liwanag. Hindi na sila mga biktima ng tadhana. Sila na ang mga arkitekto ng sarili nilang kaligayahan. Sa huling sandali ng gabing iyon, habang nakatayo sila sa balkonahe ng kanilang bagong paaralan, naramdaman ni Edna ang mahigpit na hawak ni Chidi sa kanyang kamay. Alam niyang marami pang hamon ang darating, ngunit sa piling ng lalaking ito, handa siyang harapin ang anumang kanta na isusulat ng buhay para sa kanila. Handa ka na ba sa susunod na kabanata? Tanong ni Chidi habang nakatingin sa malawak na dagat. Hanggat ikaw ang kasama ko,
Handa ako sa lahat, sagot ni Edna. At sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang pag-iibigan ay naging isang walang hanggang alingawngaw ng pag-asa. Isang kwentong paulit-ulit na aawitin ng hangin para sa mga pusong naghahanap ng katarungan at tunay na tahanan. Ang bawat kwento ay may tuldok, ngunit ang alingawngaw ng isang tapat na pag-ibig ay nananatiling buhay sa hangin. Nagbibigay ng init sa mga pusong nilalamon ng ginaw ng kahapon. Lumipas ang 1 taon mula nang buksan ang Okafor School of Music and Healing sa isang maliit na hardin na nakaharap sa dagat. Nakaupo si Edna habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang bango ng sampagwita ay humahalo sa alat ng simoy ng dagat. Lumilikha ng isang atmosfera ng kapayapaan na dati ay inaakala niyang makikita lamang sa mga panaginip. Sa kanyang tabi, isang lumang album ng mga litrato ang nakabuklat, mga alaala ng kanyang 6 na taon sa mga basi, ang kanyang unang gabi sa mansyon ni Chidi at ang kanyang tagumpay sa entablado. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ni Marco sa isang lumang litrato bago niya ito ipinikit. Wala ng galit, wala ng pait. Ang pagpapatawad ay hindi dumating bilang isang biglaang desisyon, kundi bilang isang dahan-dahang paghilom na tila pagtuyo ng sugat sa ilalim ng sikat ng araw. Pinatawad na ni Edna ang kanyang sarili sa mga taon ng pananahimik at pinatawad na rin niya ang tadhana sa mga pagsubok na ibinigay nito sa kanya. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Ang malambing na tinig ni Chidi ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Edna at nakita ang kanyang asawa. Tuwid na ang tindig ni Chidi, bagaman may kaunting bagal sa kanyang paglakad. Ang kanyang boses ay puno na ng sigla. Inilapag ni Chidi ang kanyang kamay sa balikat ni Edna, isang haplos na pamilyar at nagbibigay ng katiyakan. "Hindi, Chidi," sagot ni Edna habang nakangiti. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Dati, ang boses ko ay parang isang ibon na may bali ang pakpak. Pero ngayon, nakakalipad na ako ng malaya dahil sa iyo." Umupo si Chidi sa tabi niya at kinuha ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagpulupot, isang simbolo ng dalawang buhay na hindi na mapaghihiwalay. "Nahanap na natin ang ating tahanan, Edna," wika ni Chidi habang nakatingin sa malawak na dagat. Hindi sa karangyaan ng mansyon, kundi sa katahimikan ng ating pag-unawa. Sa wakas, ang mga anino ay naglaho na. Sa puntong ito, nahanap na nila ang tunay na kapayapaan. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, ngunit ang tunay na katarungan para sa kanilang mga kaluluwa ay ang pagkakataong magmahal ng walang takot at walang lihim. Ang bawat pilat sa katawan ni Chidi at bawat hapdi sa puso ni Edna ay naging bahagi na lamang ng isang magandang mosaik, isang sining na nabuo mula sa mga basag na piraso. Para sa mga nakikinig sa kwentong ito, nawa ay maging paalala ito na ang boses ng isang babae ay may kapangyarihang magpabagsak ng mga kuta at magpagaling ng mga sugat. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya. Ito ay tungkol sa pagiging kalasag ng isa't isa sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Huwag matakot na iwanan ng luma at masakit na buhay para sa isang bago at hindi tiyak na simula. Dahil madalas, sa dulo ng iyong pinakamatinding takot matatagpuan ang iyong tunay na kaligayahan. Sa huling sandali ng dapit hapon, narinig nila ang tawanan ng mga bata mula sa paaralan sa ibaba. Ang himig ng piano ay dahan-dahang humalo sa tunog ng mga alon. Pinikit ni Edna ang kanyang mga mata. Dinarama ang init ng kamay ni Chidi at ang malayang paghinga ng kanyang sariling puso. "Mahal kita, Chidi, higit pa sa anumang awit na naisulat ko. Mahal din kita, Edna. Ikaw ang aking walang hanggang himig." At doon, sa gitna ng katahimikan at pag-ibig, ang kanilang kwento ay nagtapos, hindi sa isang paalam, kundi sa isang matamis at walang hanggang simula.